Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, ang magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politica All the Way with Jojo A. Of course, ako po ang inyong host. At nandito po tayo to talk about the certain issues of the day sa ating pong bansa. The things that count most, lalong-lalo na dun sa mga ordinary Filipino natin, no? na sa ating pamilya, sa ating buhay. We're here to talk about the issues, but not to resolve anything, but hopefully we come to a resolve. That's what I always say. Ngayon po, nakakatuwa because ang kasama po natin ay isa sa mga expert natin when it comes to economics, running the country, and very good with numbers and statistics and everything that takes a whole lot of intelligence and practicality. Yan. Para po sa ating bansa ay mag-move forward. He is a well-known economist from the University of Asia and the Pacific. Siya rin po ay isang environmental planner and infrastructure specialist. I'd like to say on a personal note, not only is he good-looking, he's also looking good. Professor Ronilo Balbiran. Prof. Ron, thank you very much for making time. Ha? Maraming salamat po sa pag-imbita. Thank you. Dahil ako yung mga bago pa lang tayo mag-on-air, ang dami ko agad na natutunan sa iyo. At ang una kong natutunan sa iyo, ang dami palang pera ng Pilipinas. Yes. Ang daming pera ng Pilipinas, no? Pero bakit ano yung perang sinasabi mo at paano, bakit yung ibang tao hindi pa rin ito nararamdaman, especially sa mga masa natin? May dalawang bagay kasi. So, may tinatawag na GDP, Gross Domestic Product. So, kapag inaanyaya ko po ang lahat ng ating mga mamamayang Pilipino na kung may comment kayo tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas, tandaan lang natin yung 3 words na yun, Gross Domestic Product. Pero ang sabi ko doon, gawa dito sa Pilipinas, GDP. Gawa dito sa Pilipinas. Ngayon ko lang nabigyan. Di ba, ang mga kumpanya, pagka may total sales sila, so yun yung revenues nila. Pero kung ang Pilipinas sa isang kumpanya, ang total sales ng isang bansa ay GDP. So, ginawa dito sa Pilipinas. No? Pero, let me just cut you there. When you say GDP, you're talking about yung mga products natin dito, both here and abroad. Correct? Pagka lahat ng ginawa dito sa Pilipinas. Lahat ng ginawa dito. May pangalawa pa, which is yung ginawa ng mga Pilipino. GNP naman yun. No? So, ibig sabihin, yung ginawa sa abroad ng mga Pilipino, pero yung kinita nila, pinadala nila dito sa Pilipinas. Pero ima-minus natin yung mga Amerikano, tsaka mga foreign companies, halimbawa Starbucks, no? Ipapadala ngayon nila yung tinubo nila doon sa mother company nila sa Amerika. So, ma-minus mo yun, tapos i-add mo doon sa GDP. Ang tawag doon ay GNP or ngayon ay GNI, Gross National Income. Gross National Income. Kung Tagalogin natin, gawa natin ito. Gawa ng mga Pilipino, nasaan ka man, Saudi, Japan, or Hong Kong. No? So, parang gano'n. Bakit importante yun? Importante yun kasi pagka sinabi natin, ay, masama yan para sa ekonomiya, maganda yan para sa ekonomiya, ang lagi dapat nating basihan bago natin masabi kung masama o mabuti ay yung GDP. Pangalawa, yung GNI. No? So, lumalago ba yung GDP natin at lumalago ba yung GNI natin? Right. Sa maraming bansa sa buong mundo, yung GDP nila at GNI parehas lang. Kasi yung dumadating mula sa ibang bansa na padala ng mga mamamayan nila. Tsaka yung mga foreigners na nakatira doon, like Amerika. Ang daming foreigners sa Amerika, marami rin Americans na nasa labas. So pagka pinag-ano mo yun, magbangga mo yun, halos mag-zero. So yung GDP nila equals GNI. Kaya yung maraming bansa, maraming ekonomista sa buong mundo, hindi pinapansin yung GNI, yung GNP, GNI. Pero sa Pilipinas, yun ang ating secret sauce, kumbaga. No? Kasi sobrang layo ng GNI sa GDP. So, bigyan ka ng example. No? Ang GDP natin ay 25 trillion. No? So mga gano'n, may bilis ng tanda, 25 trillion pesos. Pero, ang dumadating sa atin ay mahigit 3 trillion. Neto na. Neto? Minus mo minus na. everything. Minus na yung mga foreigners tsaka foreign companies. Okay. Sa ibang bansa, walang ganun. So, 3 trillion na dinagdag mo sa 25 trillion, mahigit 10% yun. Yes, that's correct. So, ibig sabihin, Sir Jojo, kung ikaw nagtayo ka ng kumpanya, so kumita ka ng halimbawa 25 million,
tapos ninong mo ako mula sa ibang bansa. Ang galing mo naman, masipag ka, 25 million, kinita ng kumpanya mo ngayon. So, Jojo, dahil mahal na mahal kita bilang aking inaanak, eto pa ang 3 million. Tatanong mo sa akin, para saan to, ninong? Wala lang. Gastusin mo. Hanggat kaya mo, Hanggat kaya whatever mo. it is, discretionary funds mo na yan. Magwalwal ka hanggat gusto mo. Yan. Yun ang nangyayari sa Pilipinas. Oh, okay. May kapalit? Wala. Ang kapalit ng pagod nung ninong. Napakapagod ako dito, inaanak, pero mahal kita. Eto, anak. OFW na tatay, nanay, ninong, ninang. Yun ang ano natin. Kaya po, fast forward natin, ano nangyayari sa Pilipinas? On the last 20 years na may OFW remittances, kahit anong mangyaring krisis sa paligid natin, ano nangyayari? Puro meme. That's correct. Oh. Puro jokes. Puro kalokohan. Binabagyo, may mga production pa na nililipat sa hangin. Right. So why? Kasi nagkalat po yung pera ng Pilipinas. So ganun po yung pundasyon natin. No? Maraming pera ang Pilipinas. Ngayon, pero sir, ba't ang daming... Is that sorry, Prof, no? Is it safe to say that we have yet to have the proper knowledge of disbursements of the funds that are coming in or the funds that we have on hand? Hindi tayo marunong mag-fiscal management. Ganun ba yan? As a country, we're talking about as a country. Yes, no? as a country. So as a country, parang hindi kasi tayo, we are a nation of traders since the time immemorial. No? Yes. So tapos, kumanta pa tayo ng magtanim ay hindi biro. So nung dumami yung pera natin, kala mo, mula siguro nung narinig mo yung unang kanta na yun, nung namulat ka sa katotohanan, di ba? Para narinig mo na yung kanta na yun. So anong ibig sabihin nito? Saan mo kinukuha yung pagkain natin? So pag dumami yung pera natin, ang natural tendency natin, bumili na lang at hindi gawin yung pagkain natin. Yes. Yaman na ako bakit naman magtatanim pa ako? Kasi naka ano lagi, naka-calculate na. Para maghapon na kayo. So, hindi na tayo nagtatanim. So, yung ating agriculture, na dati more than 30% ng ekonomiya natin, no? And ironic, no? Kasi talagang very fertile. Ang land natin, no? Pinagagawa. Nag-cross si Magellan ng Pacific Ocean. Kasi nakipagpustahan sa hari ng Spain. Fertile yung lupa doon. That's correct. Fertile yung lupa dito, pero yun ang kinanta natin. No? So tapos, fast forward, 30% yung agriculture natin. Ngayon, it's barely 9% ng ekonomiya Again, natin. from 30% to 9%. 9% na lang ang contribution ng agriculture natin. Ang laki pala ng binaba kung gano'n. Saan napunta? Nasa services tayo. So in fact, ang maganda nga nangyari doon, di na nga tayo nagtatanim, tapos ayaw din natin sa pabrika. So gusto natin medyo lagi daldalan, pormahan, services, mag-smile ka. Oy, let's meet. Ito tayo dito. Let's coffee. Let's coffee. Tapos para yung sa akin dyan, yung ano ko dyan, yung commission ko dyan. Yung more than 60% ng ekonomiya natin ay ganun. Services. No, but di ba kung yan naman good services, is it a good a good exchange for the agricultural sector? Is that good at all? If I made sense, kumbaga, eto, bumaba man tayo sa agriculture. Mayaman naman ako. Kasalanan ko bang mayaman ako? Parang gano'n. Parang gano'n. May pambili naman. Oo naman. Except nga na ang yung sinasabi natin na ang daming mahirap. Karamihan, more than 50% ng mahirap galing sa agriculture sector. So, tsaka food basket kasi dapat tayong because of very fertile tayo. Paano pong nangyari? On land. Na yung 2022, 2023 na growth rate ng tourism, 80% nag-grow ng 2022. 60% ng 2023. Tapos yung Filipino family food consumption, 4 to 5%. Paano nangyaring yung mga yon lumalago, tapos yung agriculture mo negative? Ang So growth. it means we're importing. Ganon kasimple. So parang sayang sa dami
ng mga resorts, hotels, restaurants, karinderya, lahat ng mga samgyupsal na kinakainan mo ng mga ali samgyupsal. Saan galing lahat 'yan? So, sayang kung sana man lang nakuha natin 'yun sa ating mga sariling mga farmers. So, parang meron dalawang mundo sa Pilipinas. No? So, yung mundo na, dami natin pera, dami tayo, walwal ka dito, ganyan, gala ka dito, etc. Pero, yung another mga 15% ng ating ekonomiya, ng ating populasyon, ay nabubuhay sa kahirapan. That's right. Ano yung kahirapan? Sinabi na ng ano yun, ang food poverty ay 21 pesos per person per meal. 21 pesos per person Per meal. Yes. At 17 million na mga Pilipino ang nabubuhay sa budget na yun. Oh my God. So, di ba? Yeah, So, oo, ang hirap isipin i-grasp na minsan. meron kang apaw-apaw na cash sa banking sector natin mula sa deposito ng mga negosyante, ng OFWs, mahigit 6 trillion ang palutang-lutang na cash. Hindi alam ng mga bangko kung anong gagawin dyan. Pero, meron kang poverty dito na 17 million na nabubuhay sa 21 pesos per person per month. How do you solve that? Unang-una, productivity. Kailangan may magtanim. Which goes Kailangan back may to mag-produce. Agriculture. Pagdating sa agriculture, i-process mo. Kasi ano ang mas mahal? Yung saging o yung saging na kinonvert mo sa banana chips? Of course, yung banana chips. Oo, dahil kasi may marami value added nga. May value na, may proseso na, may dinaanan na, may May sweldo manufacturing na si may farmer, sweldo. may sweldo pa si factory worker. Lalo kapag nilagay mo pa sa banana split doon sa isang 5-star hotel. That's true. Di lalong meron ka pang sweldo para doon sa mga services. So it's safe to say, Prof. Ron, no, na pare ko, talagang parang lumalabas, especially for our country, which is katulad na sinabi mo kanina, very fertile ang ating land dito. Yung economics natin, yung Philippine economy is very dependent or highly dependent on on our agricultural productivity. Yes. Yun ang talagang foremost na dapat pagtuunan ng bansa natin. Yes. Not tourism or maybe just continue with tourism and buhusan natin ng pera ang agri. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Yung tourism, yung lahat ng yan, finance, transportation, lahat ng yan kakain eh. Lahat ng workers dyan, kakain. Now, number 2, ano ba yung minamanufacture natin? Manufacturing is around 20% ng ekonomiya natin. Ano ba yung minamanufacture natin? Around 50% ng manufacture is food manufacturing. Food manufacturing, yes. So, ang tanong, ano manufacture nila? Nung gumawa sila ng mga hotdog, ng mga corned beef, saan galing yun? Galing ba sa Pilipinas yun? O in-import pa na nila yung raw material para gawin yun? So, that's 50%. Ano ba yung tinitrade natin? Kasi we're a country of traders. Right. Ano ba tinitrade natin? More than 50% ng tinitrade natin, food din. That's true. Pupunta ka sa grocery, ano ba binili mo? So, pagka nag-budget ka, saan ba napunta yung budget mo? Malamang 50% ay nasa pagkain. Right. Food at home, food outside. No? So, ano pa yung tinransport mo? Transport and logistics. Di pagkain din. Puro pagkain. Kung lahat ng yan, pag sama-samahin mo yan, na napakalaking bulto na ng buong ekonomiya natin, susuplayan mo ng isang high-quality, affordable agricultural products, di lalong lumaki yung lahat ng mga industriya na yun. Kasi they would now, parang kahit sa halip na magbayad sila ng mahal, magagamit nila yun ng mas marami. Right. Meron, okay, on that note, meron lang akong, kasi Ron, minsan kasi sinasabi nila, it is daw more economical, mas mura, pag ini-import mo as opposed to growing it here. Pwede naman. Kung talagang wala ka na talagang ma-solution doon. At siyempre nga sa atin nga, ang tawag po doon ay Law of Comparative Advantage by David Ricardo. No? So, ba't naman ako magdadrive? Pagod na pagod ako mag-isip. No? So, ang laki ng kinita ko sa pag-isip, magbayad ako ng driver. Yun ang Law of Comparative Advantage. So, kumita na ako, bumili na lang tayo ng bigas outside. Bumili na lang tayo ng, ng imported pork para sa samgyupsal natin. So, parang gano'n. Tama naman po yun. Except, tinanong na ba natin sa sarili natin,
yung productivity ba ng lupa natin ay na-maximize natin? Right. So, yun yung tanong. So halimbawa, yung mga farm to market roads, irrigation facilities, yung mga post-harvest facilities, yung mga hybrid seeds, yung mga low interest or free equipment na pinabibigay natin sa mga farms. Ang tanongin natin sa sarili natin is, nag-work ba lahat yun? At nabigay ba lahat sa mga farmers? That's right. Right. Pangalawa, nag-comprehensive agrarian reform program tayo. Chinap-chap natin yung land Yung mga holdings. lupa, Pero, hindi natin sila tinuruan paano i-manage yung Right. pag-aari nila ng lupa. Ng lupa. So, kasi yung mga magsasaka, marunong silang magsaka. Marunong ba silang magnegosyo? Hindi. So, nung dinistribute natin yung titulo sa kanila, Naging anong subdivision nangyari? Naging subdivision. Or, paano mo i-justify na bumili ka ng malaking traktora? Kung ang lupa mo ay 1 hektarya lang. Right. So, ang kailangan mo para may traktora ka, tapos may makakuha ka ng discount sa mga fertilizers mo, sa mga seeds mo, farm inputs, di kailangan malakihan, di ba? So, sa ibang bansa, ang ginawa nila, okay, i-distribute for social justice, pero i-kinorporatize mo. O sige, When you say ganyan kayo. corporate, parang cooperatives. Hindi, parang silang mga stockholder. Oh, Di ba? okay. Sila yung right. owner. Di sila yung stockholder. Sila Pero yung- there's a corporate professional entity that na magmamanage. manages everything. Oo, kayo na lang. So, mamili kayo. Gusto nyo, owner lang kayo o owner plus worker din kayo. Okay, which brings me now agad din naman. Are we doing that here now? No. Ngayon pa lang natin kasi nakalimutan natin. Oh, Kasi okay. literal, nung unang panahon, sige galit kayo sa gobyerno at ganyan. O sige, distribute natin Comprehensive Agrarian Reform Program. O sige, distribute na natin. Masaya na ba kayo? O sige, kainin niyo yung lupa niyo. Parang as against Okay. mga landowners na kayo pero ganito po natin gagawin niya kasi hindi niyo alam paano bumili ng traktora, hindi niyo alam paano makipag-bargain para sa mga mas mababang fertilizer. Oo. So, alam niyo po, dalawa po ang pwede niyong sources ng income. Pwede kayong magpa-employ as worker sa corporation natin. Pero parang owner din kayo, lumalabas may yan. dividendo din kayo. Parang ano yung bari ko, parang naging yung binigay mga pero half-baked lahat, no? Hindi tuloy na nagawa ng maayos, hindi na ituloy ng tama because kulang sa kaalaman and kulang sa support. Yes. So it all goes down to government again. Government at the same time, although government and public-private collaboration, may pupunta dito. O sige, ako, paprepresenta ako. Ako magmamanage sa inyong lahat. Tapos babayaran niyo ako professional fee, pero ito ang balik sa inyo bilang owners. Right. Ganun po yung. Kaya, pero ngayon, ang maganda, actually, hindi sa dami ng drama ngayon, marami mga proyekto ang gobyerno na tinutulungan yung mga big businesses para gawin exactly what we're trying to do. Kasi yung mga investors, both domestic and foreign, hindi naman sila susugal na 1 hektarya. Diba? That's right. 1,000, 5,000, 10,000 hectares para may economies of scale. And that's your only chance para bumaba yung presyo ng produkto. And that's your only chance para piliin tayo ng sarili nating mga mamamayan. At number 2, makapag-export din tayo. That's right. That's the only way. Buting-buti na lang nandito ka, Prof, no? Are you for buy Filipino, buy local, buy Filipino movement? Yung tayo na lang muna and maybe to a degree close down, not really not close down, but maybe limit our imports from other countries? Are you all for that? What's your thoughts on this? I'm for promoting buy local. No? So, Good, but I am against yung isasara mo naman yung imports. Okay. Kasi ang mangyayari, halimbawa, yung pinag-uusapan sa Amerika, tariff dito kasi ganyan. Sino ba nagbabayad ng tariff? Sila rin. Yung mga Amerikano Yeah, din. sila rin, Pwede pag ginawa din natin yan, ito anong ginawa nila? Sige i-develop natin yung electric cars, ganyan. Pero wag mo na kayong bumili, kaya may 100% tariff yung mga Chinese electric cars. Kaya ang gaganda ng mga electric cars. Parang diniprive mo ngayon yung mga
yung mga mamamayan na makabili ng mababang presyo, high quality products. No? So hindi para ka lang para ka olats. Olats, masabi lang. Hindi ka Masabi lang na makakompete. Sige na, lagyan na lang ang tawag doon infant industry argument. Ay baby pa kasi ang natin, lalamunin tayo ng mga kapitalistang mga dambuhala, ganyan. Kaya kailangan proteksyonan natin ang ating domestic industry. Fast forward, after 3-4 decades, ang tawag po doon, mga industrial bonding. Parang pinataba mo lang sila pero wala naman, ano? Bata ka pa rin. 30-40 years mo na ginagawa yun, bata ka pa din. Sanggol ka pa din. So, in short, there must be a balance between promoting our buy local, but at the same time, sige, competition, it always brings out the best in any person. No? Right So, now ba, do we have a fair competition with industries right now, Ron? Like, the more bigger ones are like communications and powers and power supply and everything. Do we have a fair competition? Yes, malaki na ang nilandas natin sa parte na yan. In fact, no, so almost 100 years effort yung pag-amend natin ng Public Service Act. No? So ano ibig sabihin na, 'di ba, yung dati, protected natin tong mga industries na to. So kaya kailangan 40% lang ang ownership ng foreign investors sa mga kumpanya. Wala na halos yun, no? Under the amendment of the Public Service Act. So for example, a foreigner can invest in developing airports, no? 100%. They can. Ngayon pwede na. Airports, okay. no? Okay. So, airports, transportation, no? So, ang nahuli na lang doon yung seaport kasi siguro for military purposes, etc. No? But airports, transportation, portions ng electricity sector, no? So, yung mga yan, na-liberalize na natin yan. And so, we are now, siguro, in a way, more confident na sige, ano tayo? At par na tayo. Mayayaman na kami. Bilyonaryo na rin kami dito sa Pilipinas. Mag-partner tayo. Hindi tayo competition. Mag-partner tayo. And so, makikita mo yan and magugulat kayo for the next 3 to 5 years. There's a lot of solar farms being constructed. Nakita ko nga. Yes, that's true. Mga onshore and offshore wind turbines na ino-construct or being planned right now. May nakita pa tayo na MOA signing partnership ng isang foreign company, a Filipino company for yung mga micronuclear boxes. No? Yes. Ang tagal na usapin doon sa Bataan Nuclear Plant. Oo nga eh. Ito na lang yung mga mini Lego nuclear boxes na lang. So, and makikita mo na talagang, dito na sila papunta ang mga investors. Ang mga investors natin. Okay. I'd like to deviate very quickly, Ron. Sinabi mo kasi yung tungkol sa nuclear power plant natin doon na hindi na mukhang maging Disneyland na lang yan. Papasyalan na lang yan. What's your take on this? Can we still use it? Or it's been too long? Is it still viable for us to even look at it as another power source and maybe have somebody from the outside or on as in yung mga big boys, bright boys natin? Can we actually make it work for the country? Or it's better to just have another one built? I'm not a Kasi, hardcore scientist para mag-comment. May ibang nagsasabi ng mga Koreans na pwede pa raw. Oo, kasi parang built by Korean scientists yata yung mga yun. So, But as an expert environmental planner, sorry to put you on the spot. Kasi ganun kalaki yung Bakit mo siya parang? Well, kailangan na talaga natin at some point, no? At some point. And makikita Kailangan natin ng nuclear power visionary plant. talaga si Marcos Sr. No? Nakita niya na talaga na if we are to accommodate a very fast-growing economy, kailangan yung mga tinatawag na critical industries, no? Yung mga nasa foundations mo. So, power, water, roads, bridges, telecoms, no? Kailangan yan, malalaki yung mga capacity niyan. Kasi ang hirap gawin yan, ang hirap i-develop 10-15 years. Yeah, that's correct. So, for example, nung 2022, nag 7.6% growth. So, one of the highest in our history, yung bilis ng paggalaw natin. No? Kasi 2022. 2022. So that's already the election after so that's BBM already. The BBM, the present administration. Yes, so
lahat happy, lahat aggressive. 7.6, it's not even technically very high, but it's one of the highest in our history, no? So, pero ilang beses, more than twice tayo nag-Luzon-wide blackout. Okay. Yeah. Parang ironic, ano? So, ay, naku, hindi pala tayo pwedeng mag-grow ng 9% at ng 10%. Why? Kasi magtitrip yung lahat ng yung buong grid natin kasi wala tayong power supply. Power supply. So, kaya ngayon, fast forward, ang daming nagbibuild ngayon ng power supply. So, what's my point? The point is, whatever it is, no? So, kung pwede pang masindihan yung Bataan, sindihan nyo na. Pero, kung magde-decide kayo, lumipas na uli yung 3 taon, gaano katagal mag-build ng isang nuclear plant, no? And kailan natin gawin? Kailangan natin siya noong 2022. That's correct. Oo nga, no? Oo, yun. Well, when you put it that way, parang bang, nga, no? Dapat tinira na natin para yung ating GDP at GNI, magdire-diretso, no? Dire-diretso lang. Oo. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ang ekonomiya, parang bathtub yan. So, yung economic activities mo ay yung parang tubig sa bathtub. So therefore, gaano kalaki yung pwede mong economic activities? Eh di kung ano lang yung kayang laman. Nung bathtub mo. Okay. Napuno mo na. Ano mangyayari? So, wala aapaw. Ayun ang tawag inflation. Right. That's where inflation comes in. Kung bakit masama ang inflation, nagsasayang ka. Nagsasayang ka. Kasi correct. maraming gustong bumili, masaya, okay, ganyan. Kaso, nag-i-inject ka ng pera, umaapaw lang, sayang lang. So, baliwala. So, you're just sayang paying naman. for higher prices, That's not right. for more quantity of goods. So, ano solusyon? Mag-build ka ng mas malaking bathtub. Tama. Or, mag-build ka ng swimming pool para talagang hindi aapaw yan. Tsaka mas marami kang kaligo. Yun, Kasabay maligo, di ba? That's what you call animal spirit. Alright. John Maynard Keynes, the father of macroeconomics, sabi niya, the foundation of economics is animal spirit. Animal spirit. It's the happiness and optimism of consumers That's right. and producers to continue spending. Right. So, ano ka naman, nag-iisa ka lang doon sa That's right. bathtub. Mas masarap pag the more, the many yan. Yes. The merrier. Yes. Basa-basa So, kayo, tampiso kayo doon. Di ba? Ang tinitingnan mo na lang yan as government planners and siguro private sector investors, no? So, ang tinitingnan mo diyan is gaano kalaking bathtub or gaano kalaking swimming pool ang gagawin natin at iuutang natin ng pera para gawin. Para dyan. Hindi naman tayo na lulubog sa utang. That's right. But at the same time, meron tayong enough runway na kahit 10, 20 years of continuous growth, hindi aapaw yung bathtub. So, That is precisely the reason why ang dami nga na we come across yung mga businessmen and the business sector saying that what the president is doing is actually correct in yung bang getting their thoughts on this, what needs to be done. There has to be constant dialogue between the business sector and the government for you to achieve this. Kasi, basing it on what you're saying, Prof, kailangan mo talagang kailangan sabay kayo. Hindi pwedeng isa lang ang trabaho ng trabaho. It has to be, Yes. the vibe should be the same. And yes. di ba? Ito, bibigyan ko kayo ng sinabi ng Google noong 2023 tsaka 2024. Si Pilipinas ang isa sa pinakamabilis. Hindi isa. Siya ang pinakamabilis na internet economy in the whole of Southeast Asia. Pinakamabilis tayo, ha? Wow. E-commerce ng goods, yung mga retail, nag-order ka, ganyan. Tapos yung online travel. Ano yung online travel? Nag-book ka online. Book, yung mga ganyan. Yung book.com, trip.com, blah, blah, blah. Tapos yung mga streaming devices, yung Netflix, YouTube, Disney, Apple. This is all in the whole of Asia. We are number one. Southeast Asia. Southeast Asia. We're number one. So, alright. ngayon, sabi niya, anong problem? Anong problem? We could have actually grown way faster. Kasi binap nila Meron doon sa report, demand and supply, mapa ng Pilipinas. Sa demand, buong Pilipinas, halos parang lumiliyab yung heat map ng nagsasearch paano mag-order online, paano mag-book online, paano mag-stream, etc. The traffic of marketing and everything. Yes. So, natatrack ng Google yun. Everybody is aggressive in trying to order physical goods online.
pagdating mo dito sa supply, nakita mo dito, matamlay. Halos walang lagablab. Ang meron lang lagablab, NCR, Calabarzon, Central Luzon, Central Visayas, tsaka Davao Region. So anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, hindi pa nagagawa yung swimming pool. Yung mga transport and logistics infrastructure. Yeah. Nag-order ka ng bulaklak, alaga naman ipadala mo sa email yun. Di ba? So, ay, papadala ako sa asawa ko, ganito, kasi wala ako ngayon dyan. Kaso, out of coverage area ng mga e-commerce platforms. So, naka-off. No? So hindi siya magtugma-tugma. Hindi pa gawa yung malaking airport, congested na tong port na ito. Hindi pa nagagawa yung expressway. So kaya in a way, no, agree ako, build better, more, pero as soon as possible. Infrastructure is very important. Infrastructure. Physical and digital. Technical and digital infrastructure Yes. ang importante. Yes. And ang maganda ngayon yan, yung digital, ang laki na ng tinalon. Actually, kakaunti na lang sa Pilipinas, yung mga nagrereklamo na wala silang internet. That's correct. Yes. Lalo nung dumating pa tong mga satellite internet. Right. Di ba? Kaya yung mga nasa isla 300 Mbps, basta may pera ka. Di ba? That's right now. Tinatrack yan, more than 2,000% increase na ang internet speed. Ganun kataas, ha? Buong Pilipinas average. And that's good. That's good. Ngayon, sige, bilis ka mag-order. Pero asan yung in-order mo? Saan Yun yung dadating? sinasabi mo. Saan dadalhin? Paano yung ways and means of doing it? And sometimes, not naman to demean yung mga wala pa silang nagagawa. Ang produkto mo, hindi pa hindi pa ready. So, kikita mo yan, hindi na natin problema yung pera. Hindi na natin problema yung kaalaman. Hindi na natin problema yung animal spirit. Lahat aggressive na. Gusto ko yan, gusto ko yan. Correct. Yan tayo. Pero kailan ba yan? Kailan mo dadating yan? So actually, but in a way, ang isang good news dyan, nung last week, nag-meeting, nagulat ako, si Philippine Postal Corporation. It's a government corporation. Tapos ka-meeting niya yung lahat ng mga e-commerce and delivery services. Lahat ng names na mga mo. So, parang bakit ngayon lang natin ginawa na ito? Right. Parang finally na-reconcile nila na parang ito na di ba? Kasi meron silang technology, may system sila. Si PhilPost is present in all municipalities of our country. That's right. Pero itong mga e-commerce and digital logistics platforms, hindi naman sila present sa kahit na kulang-kulang nga. Eh di yung hindi sila present, ibato nila yung sa PhilPost. PhilPost. Dahil nandun na, in place na yung kanilang mga areas and location. No? Kasi mandated sila na they're present everywhere. That's so, right. whether mahal o mura i-deliver yan, dideliveran ka namin ng, ng document mo. Ang akala ng marami yung PhilPost para lang sa mga letter. Wala na naman nagsusulat ng mga love letter. Pero may tinatawag na parcels. Yung mga less than yung mga less than 20 kilos. That's right. Na ipapadala mo. Pwede mong ipadala na through that. They were surprised na we have one of the more advanced Philippine Postal Corporations in the world. No? So, of course, yung kung ranking natin, mga 6, no? At Japan, number 10. No? So, yung 10 out of 10, yung quality of service. No? Tayo 6, okay naman, pero maraming mas mababa sa atin. But you'll be surprised to know that our Philippine Postal Corporation is actually a member of hundreds of countries na meron ding postal. Alam mo, Prof. Ron, no? It's a validation this time naman from the real estate sector which we belong to, kaya namang negosyo namin. Kaya pala sa amin, maraming naghahanap ng mga logistics company, mga area for mga drop-off, mga garage, little warehouses, apartments, para they can put in their products yan. Because precisely, yun ang kailangan. No? So, it's a validation of what you just said. Demand is not a problem. It's a supply. And I was, kinilabutan ako kasi way back in 2019, inaasikaso na namin ng DTI yan under the e-commerce roadmap 2022 with the USEC Jean Pacheco. No? So, si PhilPost
pwede siyang honest to goodness, e-commerce and logistics partner. So, ngayon, in-announce doon sa meeting na yun last week na, oy, actually, sabi niya, i-deputize nila at gagawa sila ng mga mini postal office units sa bawat barangay sa buong Pilipinas. So, imagine how this will change logistics, game how we changer know it. to. Oh, yes. Oo, because yung availability of products at saka movement of everything will be easier and faster. Yes. No? Yes. Tapos, kayo ba't yan? Sabi nila, meron na daw, post probably, baka pumasa sa batas, yung one of the last few sessions of our current Congress. No? So, bago magpalit. No? So, nababaguhin ang zip code. Ang zip code babaguhin na. Bakit? Bakit babaguhin? Kasi yung zip code mo, 4 numbers. Yes. Ilan ang barangay sa buong Pilipinas? Oh, yan. More than 40,000. Yes. Oh. So, bilangin mo pala kung ilan number ng 40,000. Right. Diba? Oh. 6 yun. 6. So, doon pa lang. Doon pa lang. Hindi halo-halo yung mga barangay doon sa 4. Pero madali naman yan because these are now encoding lang naman yan and it's going to be via computer. So, it's going now to be... they are revising it to align with international standard tsaka how the private sector does it. So dapat 7, actually alphanumeric pa nga. No? So para meron ka pang 20, ilan ba alphabet? 26. So may 26 ka, may 10. So 7 lahat 'yon. 7-digit na zip code. So hopefully by June, sabi nila, by June mapapalitan na yung zip code natin. Right. Para wala nang nawawala, return to sender. Kasi may problem ka ng So tapos kung hindi pa established, kasi nakatira ka doon sa kasulok-sulukang purok, di ba? So may barangay, may purok pa. Tapos wala naman talagang address yung bahay mo doon sa purok. So the barangay postal office can be the conduit. Doon mo i-park. Kakilala ni barangay captain. At mga barangay tanod lahat nung... di Doon ba? mo na lang pick up. Second home yun. Or, miski nga domestic problem, dali mo sa barangay, bari mo kay Cap. Miski away mag-asawa nga, alam na nila. May mapapagkakitaan pa yung mga barangay tanod na extra income. Kasi ganda i-deliver yan, nila door to door kahit walang address yung bahay na Yun yung sinasabi ko, mga viewers natin, mga nakikinig. So we need, yun ang maganda naman actually with this administration, actually kay BBM. Yan, tinatap nila yung mga good minds, bright minds like yours, Prof. Ron, no? Na to put this all together. And then, kayo, miski mag-push kayo, kaya kita mo, sabi mo mismo, sabi nila, bakit ngayon lang natin ginawa to? Siguro. At credit is due to the current Postmaster General. Diba? Na merong malupit na background sa logistics. So, kaya yun ang maganda na tinalaga ni President BBM. Yung mga may mga background talaga doon sa na yun. Of course, sana may 3 taon pa, no? So sana hindi lang ka barilan, hindi lang ka yung talagang expert, no? Expert talaga. So nag-1 taon na si Secretary Kiko Laurel, no? So hopefully maiahon niya at maano sa from negative growth yung agriculture. Precisely yun ang approach niya in industrial approach. That's right. Land consolidation, everything na lang kayo right. dyan para makapag-modernize tayo, si agriculture, makonect mo kay e-commerce kasi everything is e-commerce now. That's right. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Na we're the fastest growing internet economy, kasama na doon ng e-commerce in the whole of Southeast Asia. Tapos negative yung agriculture natin. That's right. So anong binili natin pagkain sa e-commerce? So therefore, I think mafi-figure out yan ng ating mga government officials na tapos may bago tayong DICT secretary, no? So mga talagang fresh blood na pag nag-usap sila, sige, ikabit natin itong report ng Google na to. Dito sa agriculture product natin, land consolidation, investment ng real estate, logistics, no? And then when they come together, everything will be more efficient, public service will be Isipin niyo, sir, kung yung less than 20 kilos, mga food items din. That's right. Di ba? Mga small output ng mga gano'n. So yung mga agriculture na yan, baka pwede rin sumama doon sa 20 kasi kilos lalo na yung process sinabi mo na yan, ang importante kasi is maramdaman talaga with
hindi naman to pero dapat talaga kasi maramdaman hanggang dun sa medyo mababa doon sa may ng ating community, no. Now if you look at it from the barangay level, doon nila dapat maramdaman yan kasi yung iba is going to be more accessible to, well, like what you said kanina, may mga pera na tayo or may pera na yung iba na it's so easy, sige dito ko na lang kukunin, pero the point of it all is for those in the barangay level to actually feel it. Yes, no? yes. Government efficiency, public service, products na dumarating sa kanila. And what you're saying now, I think it's going to be achievable much sooner than later. Yes, no? yes. In fact, kung tatanungin yung example ng China, yung sinasabi niya, sir, hanggang laylayan. So, kikita mo yan, sa China, their main strategy, paano nila na-wipe out yung poverty of 300 million Chinese, ang dami, is what they call the Taobao villages. Ano yung Taobao villages? Yun yung mga e-commerce villages. Oh, okay. So, talaga, yun yung at the level of barangay at community, ito pala ang products nitong mga farmers, local, not even farmers, no, baka sila may mga crafts, no, tapos mga pang souvenirs na ididikit mo ngayon sa tourism, 'di ba? Pag nag-advertise ka ngayon sa internet, ito ang lugar namin, tahimik lang. Pero pag pumunta ka dito, magpabook ka sa ganito, booking.com, Klook, etc., etc. Ito ang may stayan mo, simple lang, hindi masyadong malambot, pero exciting. Tapos, ito ang mga manufactured products namin, etc., etc. May So, preview ka na ng right. ilalagay doon, o isama mo na sa So package. e-commerce talaga is very important. Yes, no? sir. So, that's why, for example, Akala ko pag sinabi mong Taobao, lahat ng dumadaan na Taobao sa'yo. Kaya ang ginawa ng ng Chinese government together with the company ni Jack Ma, Alibaba. Yes. So, they set up Yes. yung That's shared right. services. Kami na ng patayo muna nito ng mga buildings na may mga ganito, may studio para papahiramin ka namin na mabilis na internet, mabilis na lights, camera, etc. So para i-feature mo yung hindi ka na mag-invest sa camera, ang mamahal ng mga camera itong magarbo mong set no. So hindi maggagastos yung mga nasa barangay level. Pinahiram ng Chinese government together with the private sector na sige, papahiram namin sa iyo lahat yan. Pero lahat ng benta mo may kaunting kurot lang kami Yes, pero ang nag-invest lahat. Right. So therefore, ang bilis nila within less than 10 years na wipe out nila yung poverty with that approach. Ang galing, you just gave me an idea also, Prof, no, na talagang even when it comes to just barangay level, you can actually do this. Kasi ang daming mga local products within the barangay. Yun na lang ibigay mo, yun na lang laking bagay na. Yes, Even if your services will be barangay-wide only, nandun na sila no? Kompleto na, nandun na lahat. Yung e-commerce lang ang Kailangan bigyan mo lang ng pansin. visible ka online. Yes, that's correct. At paano ba ako makakapunta dyan? Is it seamless na makapunta ako dyan sa barangay na yan? Meron bang airport, ganyan, etc.? O may magtutour package ba dyan? Magkakabit-kabit para, ayoko na isipin lahat yung arrangement, logistics arrangement na yan. Dalahin mo ako sa barangay na yan ngayon din. So talagang it's safe to say, Prof, from an expert like you, that we are on the right track. We are going places. There's no way to go but up for the Philippines as far as economy is concerned. Yes. In fact, sabi nga nung founder namin, Dr. Villegas sa University of Asia and the Pacific, we've grown by 5% over the last 70 years. Ang negative lang natin was EDSA crisis, coup d'etat, and El Nino. Okay. So ano napansin mo doon? Doon sa 70 years na yon na nag-negative tayo, walang kinalaman ng kahit na anong nangyari sa labas ng bansa. Nagkaroon ng global recession, hindi nag-negative ang Pilipinas. Nag-negative lang tayo dahil nag-away-away tayo. Nung panahon na wala tayong pera, yan, that's EDSA crisis. Naubusan ng dollar cash ang ating bansa. So tapos nag-away-away tayo. At may nabaril, at may na-impeach. Yes. So, nag-away-away tayo ulit. Tapos, nagkabitak-bitak yung mga lupa natin, El Nino. Tapos nung sumunod ng negative tayo, it was because of the pandemic, which is nothing to do with economics. But si President lang was forced
to lock us all down. So, sabi yung apat na yan, walang global economic event na nagpa-negative ng GDP growth ng Pilipinas. So, ganong kayaman ang Pilipinas. At lahat ng usapin natin, mahigit 7 dekada na nag-uusap, puro corruption, ganyan. Kung mahirap matagal na tayong nabangkarote kung 70 years ng corruption yung pinag-uusapan natin. That's true. Hindi maubos-ubos yung pera ng Pilipinas. Dapat ikaw yata lagi nagsasalita sa TV. At ito pa maganda, no? Sabi niya, kahit isang komedyante somewhere na walang alam sa kahit na ano ang i-elect nating presidente, mag-grow ang ekonomiya natin ng 5%. Kasi That goes consistently. 76% ng ekonomiya natin gastos ng pamilyang Pilipino. Ang gastos ng gobyerno 14%. Oh. Idagdag mo pa yung 3 to 4% na gastos para sa infrastructure na hindi natin magastos-gastos kasi nahihirapan mag-procure, may COA, may audit, etc. So sabihin mo 14 plus 4, 18, sabihin mo na hanggang 20% ang government. Pero ang bulk ng ekonomiya natin ay gastos ng pamilyang Pilipino. Kaya kahit anong mangyari, hindi lulubog yung ekonomiya ng Pilipinas except kapag nawalan tayo ng gana. So which brings me now to what I'm going to say. The problem and the solution lies in the Filipino family. Yes. Tayo mismo. Yes. No, but the core of it will start also, yung ating simulain will be agriculture, Yes. and Kasi, e-commerce. Yes. No? Yes. At yun din ang nagpaano. Kasi parang siguro nataranta yung mga taga-Google, no? Parang baka lumiliyab na yung mga servers nila sa sobrang dami ng minomonitor nila mga orders ng pamilyang Pilipino. Especially mga kababaihan. Mga kababaihan. Mga Pilipina. Kasi sila naman ang taga-order. Alright, that's true. Hindi naman tayo. Book ka nga ng bakasyon natin. Di ba? Mahal, wag ka nga. Di ba? Mga nanay na nagbubook. Okay, sige, ako mag-aasikaso. Gusto nila yung mga detalye na dito tayo sa resort na to, dito, ito gagawin natin. So, sila, yung mga nagsha-shopping online. That's true. And actually, maraming salamat sa pandemic. Dahil na-realize natin, nasa cellphone pala natin lahat yan. Lahat, everything. No? Digital banking, digital wallet, hindi lang pala natin ginagamit all this time. Alam mo, Rod, there's so much I still want to talk to you about. We should do this again. Ha? Pag-usapan pa natin yung iba pang mga bagay na bukod lalo na yung sa mga kababaihan na marami sila. Marami sila. Marami silang Sila ang dahilan. Sila ang dahilan. Baka sinisilahan. Sila ang dahilan. Bakit nabubuhay at umiikot ang pera natin. But quickly lang, words of yung what I call the words of wisdom, no? Na-impart natin before you leave about the Philippine economy in gist. Very quickly lang, Ron, the floor is yours. Ang masasabi ko is, huwag po tayong magpadala masyado sa mga political drama. At ang sabi ko nga, okay lang magdrama-dramahan tayo dyan because may 4 na salita lang naman eh. Spending, production, employment, income. Then back to spending. So basta nag-spend tayo, sige magdrama kayo dyan, pro or against kayo dito sa political party na ito, okay lang yan basta kasama mo yung best friend mo, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo yung crush mo, kumakain kayo sa labas, kumakain kayo sa loob ng bahay, basta gumagastos. Dahil sabi nga natin, 76% ng ekonomiya natin galing sa gastos mismo natin. So basta gumagastos tayo, nagkakaroon tayo ng kasiyahan, okay lang tayo magdramahan dyan kasi ang ganda ng ekonomiya natin dahil whether negative o positive yung drama natin, kumakain tayo, umiinom tayo, gumagala tayo. Sa ibang bansa, mga kababayan, kapag negative yung emotion nila, like sa Japan, suicide agad. Kaya ngayon, pababa ang populasyon ng Japan. Kasi tumatanda sila at lumulungkot sila. Pero sa atin, nandito one of the youngest countries in the world, we have a problem of too much excess cash na nasa mga bangko natin. So, anong kailangan lang natin? Yung mga kalokohan natin, okay lang yan. Pero gamitin din natin sa paglikha ng mga creative ideas, sa pag-produce, sa pagtulong sa ating mga farmers, sa pag-solve nito mga problems ng e-commerce and logistics. And
kung magkamali man tayo, sabi ng mga mentors ko, 5% over the next 50 years. Minimum, guaranteed growth. So, ang problema na lang natin, makarating tayo ng 10% para mawala po yung sa kahirapan, yung 17 million na mga kababayan natin na nabubuhay ng 21 pesos per person per meal. At kayang-kaya po ng 100 million Filipinos na may pera na sagipin yung 17 million. So, yun po ang aking mensahe sa ating lahat. So, kayang-kaya po ng Pilipino to, especially ng pamilyang Pilipino. All right. Thank you. Thank you very much. Prof. Ron, thank you very much. I learned so much, especially kung anong dapat gawin from the macro to the to the micro, kung paano natin dapat gawin. Maraming salamat, Professor Ron Balbieran, here on the Politica All the Way. Salamat po. Politica all the way. Again, maraming salamat, Professor Ron. Just to recap a little bit kung ano pa ang napag-usapan natin. Sabi po ni Professor Ron at ating pong pag-usapan na marami palang pera ang ating bansa, no? Hindi lang po nagagamit to for productivity. So, ang pinakamaganda niyan is we need more government and private sector collaboration and cooperation in order for us para dire-diretso po yung ating pag-unlad, no? Number 2 is regardless kung sino po ang ating liderato, huwag po tayong mag-alala. Basta for as long as tayo, as a family unit, ay nagtatrabaho at gumagastos at lumalabas, okay po tayo. Ang ekonomiya po natin ay dedire-diretso lang ng maayos, no? So wag po tayong mag-alala. Tayong negative, ika nga. And lastly, especially for those who are engaged in business at kung gusto po magnegosyo, e-commerce, sabi ni Professor, ang importante. So lahat po tayo, pagtuunan natin pansin ng e-commerce. Ang negosyo po ay dyan na papunta lahat. Again, dyan po nagtatapos ang Politica All the Way with Jojo A. Lagi po natin tandaan, diskusyon lang po, hindi away, opinion, hindi personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the way.